Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos sa buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Living epistles. Tayo po mga believers ang tinutukoy dyan ni St. Paul. Tayo daw po yung buhay na sulat ni Kristo na sa pamamagitan po ng ating mga buhay ay pinapakilala po natin ang Panginoong Hesus at naihahayag natin sa madla ang mabuting balita. Ganon din po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 2 verses 14 hanggang 15. Ngunit salamat sa Diyos at lagi kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng naliligtas at ng mga napapahama. So dito po binabanggit po na tayo daw po yung mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. So aroma of Christ sa English po. At makikita natin na sa pamamagitan po ng ating buhay ay ipinapakilala natin ang mabuting balita sa mga naliligtas at sa mga napapahamak. So sa panahon natin ngayon, ang tao po'y naghahangad ng pagbabago. They are attracted to change. Mapapansin nyo yan na gusto nila makakita ng pagbabago. Even physical changes. Pangalawa, makikita nyo po na ang tao po naghahanap talaga ng gamot. Kaya mabenta po ngayon yung mga gamot na ibinibenta sa internet, mga herbal, mga kung ano-anong mga solusyon sa kalusugan, problema ng tao, at mga payo na nagmumula doon sa mga experts na akala natin ito yung totoong mga solusyon sa buhay ng tao. Kasi po ang tao talaga, they are desperately looking for a cure. May problema tayo spiritually, physically, at even emotionally. Kaya ang tao talaga naghahanap yan ng solusyon sa kanyang problema. At pangatlo, mapapansin nyo, ang tao po naghahangad siya ng pagbabago at gusto niyang makakita ng resulta sa kanyang buhay. Kaya effective po ngayon yung mga ibinibentang mga produkto na nagpapakita ng resulta. Kaya ibig sabihin lamang niyan, results-oriented pong mga tao sa panahon natin ngayon. Ang inaabangan nila ay yung proof o yung resulta ng isang produkto. Kaya kung ipapangaral natin ang mabuting balita, mga kapatid, kailangan ganun effective. Makakakita sila ng resulta, ng living proof. At yan po ang tinutukoy ni St. Paul. Tayo daw po yung living proof na ang mabuting balita po ay effective, nakakapagbago ng buhay, at tunay na gamot sa buhay ng tao. Kaya lang, ang malaking tanong, nakikita ba talaga sa atin yung power ng gospel? Ito po ang unang-unang dapat nating malaman. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship in Christ Jesus, created to do good works. After po nating born again, ang sabi ng Biblia sa atin, meron tayong purpose, meron tayong malalim na disenyo sa buhay. Kailangan ipakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. At ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 14, tayo daw po ang ilaw ng sanlibutan, a city on a hill. At ang sabi po sa verse 16, let your light shine before men. So ito po yung higher purpose natin. Mga kapatid? Ipakilala natin ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita sa tao sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Kaya alam nyo po itong dapat nating tignan sa ating mga buhay. Mga kapatid, na sa lahat po ng ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, ay dapat po maluwalhati ang Diyos. Unang-una po,
Be serious about your Christianity. Dapat po maging seryoso tayo sa ating pagiging Kristiyano. At hindi lamang ito panlinggo. Ano po? Pansinin niyo po sa Romans 12:1, sabi diyan, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Dito naman binabanggit na tayo daw po ay living sacrifices, buhay na handog. Kaya dapat seryoso po tayo sa atin pong Christian life, sa pagiging Kristiyano natin. Kasi tayo daw po ay mga buhay na handog, living sacrifices. Nakikita ng tao o ng madla yung pagsamba natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Pangalawa, shine in everything that you do, in word or in deed. Yung pong sinasabi ng 1 Corinthians 10:31, whether you eat or you drink, no? So ibig sabihin hindi lamang pala sa pagpi-preach, po tayo dapat mahusay. Akala ko po noon dapat mag-excel lang tayo sa pangangaral, At marami sa atin ang yan din po ang unawa, Hindi lamang po sa pangangaral, mag-excel po tayo sa ating mga ginagawa. Kaya alam niyo po, nakikilala po tayong mga tunay na Kristiyano kapag magaling po tayong magtrabaho, magaling po tayong gumanap ng ating mga responsibilidad sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating neighborhood. Magaling po tayong gumawa at kumilos, kasi alam ng tao na meron po tayong kakaibang buhay. At inaabangan po nila yan. Gusto nilang makita yung excellence sa atin dahil inaasahan nila tayo po yung panggagalingan ng inspirasyon para magbago ang kanilang buhay. Kaya alam niyo po, minsan takot na takot tayo, at iniisip natin, bakit kasi lagi akong pinapansin? Sa totoo lang kapatid, kaya ka pinapansin ng mga di mananampalataya. Kasi para sa kanila, isa kang challenge, isa kang malaking inspirasyon, at nahahamon sila sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Panghuli, be significant. Dapat tayong mga Christians, nabubuhay po tayo for a higher cause. Yung cause po ng gospel. At hindi na po dun sa ating pong mga pangangailangan lang sa buhay. At alam niyo po, ang mga taga-sanlibutan, yan lang po ang pinahalagahan nila Yung kumita ng pera, kumain, magsaya. Tayo po mas malalim dapat ang kahulugan ng buhay para sa atin. Dapat po makita nila na tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. At kapag makikita nila yan, ma-attract natin silang ialay din ang kanilang buhay sa Diyos na ating pinagdilingkuran. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.